Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Jenaline Dumingay ng North Point Family. Lagi nakasubaybay dito sa ating channel. And gusto ko rin batiin ng happy birthday si Pastor Emilio Biyag and Sister Juday ng Bustos, ng Judy Ann Santos ng Bustos. Happy birthday po sa inyo. Nakikiselebrate po kami sa inyong kaarawan. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa The Power of Humility. The humblest is the greatest. You want to become a great person? Be humble. The humblest is the greatest. Ito ba yung principle ng ating Panginoong Jesucristo? Now, marami na po tayong na-cover about the power of humility. We talk about humility makes us beautiful. Yan talaga yung nagpapaganda at nagpapagpogi sa atin kapag tayo yung mga humble. Marunong tayo magpakumbaba. Pero kahit anong pogi mo, kahit anong achievement na meron ka, pag mayabang ka, hambog ka, piling mo mataas ka, pangit ka pa rin sa paningin ng tao. Humility makes us like Jesus. Kaya tayo gumaganda, pumupogi, kasi naging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpakita talaga ng humility. Humility makes us true servants. Ito, ang humility ay ginagawa talaga tayong totoong at tunay na tagapaglingkod katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon po, pag-usapan natin, humility makes us effective leaders. Magiging epektibo kang leader, lahat po tayo leader sa kanya-kanya nating field. Wala po ni isa man sa atin dito na hindi leader. Basta ikaw ay Kristiyano, leader ka, meron kang pinamumunuan, kanya-kanyang area ng pinamumunuan. So kapag tayo ay humble, meron tayong humility katulad ng sa Panginoong Jesucristo, magiging effective tayo ng mga leaders sa ating tahanan, sa ating church, sa ating community, sa ating office, sa ating mga organizations. Now, yung pag-uusapan po natin ay magmumula po sa Mark chapter 10 verse 43 through 45. Now, bago po natin basahin itong mga verses na ito, gusto ko lang i-share sa inyo yung background. During this time, sa Mark chapter 10, tingnan nyo po yung pagkaka-organize, no? Dito sa verse 32 hanggang 34, si Mark, dinidiscuss niya yung prediction ng ating Panginoong Jesucristo. So, Jesus predicts His death a third time. Pangatlong beses nang predict o sinasabi ng Panginoong Jesucristo kung anong mangyayari sa Kanya pag pumunta siya doon sa Jerusalem. Sabi rito, papahirapan siya, papatayin siya, at samot-saring pagdurusa yung dadanasin niya. Then, right after that, sabi rito sa verse 35, then James and John. So, isipin niyo po yung background, no? Si Jesus, dinidiscuss niya yung paghihirap na dadanasin niya. And then, may lalapit sa kanyang dalawang apostles, si James and John, at sasabihin ito. Pakinggan niyo po mabuti. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. Meron kaming request sa inyo. Parang hindi nga request to utos to Pero we want you to do this. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, sige, anong gusto yung gawin ko? They replied, let one of us sit at your right hand and the other at your left in your glory. Pag naghari ka na, pag pinalitan mo na si Herodes, yun kasi yung idea nila, maghahari si Jesus Christ doon sa Israel at papalitan niyo yung mga namumuno doon. So sabi ng dalawang apostle, si James and John, doon ako sa kanan, yung isa sa kabila, kaming dalawang magkapatid. Sipin niyo po yan, si Jesus Christ, he's thinking of His death, His crucifixion. While these two, they're thinking of their, advantage. Then, sabi rito sa verse 41, then the 10 heard about this. Yung ibang mga disipulo na realize nila na ganun yung iniisip ng dalawa, sabi rito, they became indignant. So, yung other 10 disciples, naging indignant sila. Ibig sabihin, yung feeling nila, parang inis na inis sila, galit na galit sila, kasi yun ang iniisip ng dalawang apostles. Bakit sila nagagalit? Kasi hindi na yung gusto nila. No? Parang nalalamangan sila na itong dalawang apostles na to. Now, dito kinausap sila ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus sa mga alagad niya, halika nga kayo rito, kausapin ko kayo. Alam niyo ba yung mga Gentiles, yung mga rulers dito sa mga makamundong pamamaraan, the worldly way of leadership, gusto ng mga tao sila yung namumuno, yung mga namumuno sila yung pinaglilingkuran. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi yan yung style ko. Ang style ko, yung namumuno, siya yung maglilingkod. Baligtad. Kaya sabi rito ni Jesus, verse 43, ito na po yung verse natin, no? Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Gusto mo bang maging dakila?
Imbis na umupo kayo sa kaliwat kanan ko, parang sa panahon nila Herodes, yung nasa kaliwat kanan, sila yung mga dakila. Sabi dito, iba yung principle ni Jesus Christ. Whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. Gusto mo bang maging great? Gusto mo bang maging first? You must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Sa Tagalog po, ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Now, ito po yung una nating teaching ngayong umaga. An effective leader is selfless and humble. Yung effective leader, siya yung selfless and humble. Yan po ay in-exemplify ng ating Panginoong Jesucristo, ipinamuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung gusto mo maging effective leader, just like the Lord Jesus Christ, no? Kailangan mo maging selfless. Imbis na iniisip mo yung posisyon na someday uupo ka sa kaliwat kanan ng trono ng hari, at titingalain ka ng tao, paglilingkuran ka ng tao. That's the problem of of many leadership type. Many people aspiring to become leaders, they want self-interest. Self-interest. Kung anong mapapala ko dyan, anong mahihita ko dyan, paano ko yayaman dyan, anong mga corruption ng opportunities na meron dyan. Yan ang maraming problema sa mga leadership Pero sa Panginoong Jesucristo, it's about being selfless. Hindi self-interested, but being selfless. Yung ikaw talaga yung maglilingkod. So an effective leader is selfless and humble. Marunong magpakumbaba, at yan ang pinamuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, an effective leader is the most servant of all. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, yung makamundong leadership style, hayaan nyo na sa mundo yan. Pero yung style natin, iba. We are servant leaders. Yung makamundong style, they just want to become leaders. Pero yung style ng Panginoong Jesucristo, hindi lang leader kundi servant leader. An effective leader is the most servant of all. Kung sino yung pinaka naglilingkod na pinuno, siya yung pinakadakila. Sabi po rito, and whoever wants to be first must be slave of all. Umpisa natin sa verse 43. Ang sino mang sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. So yung pinaka nagpapakaalipin, yung pinaka naglilingkod sa lahat, that is great in the eyes of God. Hindi yung pinuno na pinaglilingkuran ng lahat, parang diktador. Kaya apply nyo to sa mga churches, sa mga organization, business, government, o kung nasan man tayong posisyon, kahit nasa mga leadership sa classroom, sa mga schools. Hindi parang diktador na ikaw yung paglilingkuran, kundi leader na siyang pinaka naglilingkod sa lahat. That is a great leader. Number 3 po, an effective leader is driven by a mission. Yung effective na leader, kumbaga driven, merong sense of purpose, merong something greater than life. Ang Panginoong Jesucristo po, nung naparito siya rito sa mundo, pinanganak siya bilang tao, He was driven by a mission. Merong mission na pinapagawa sa kanya ang Diyos Ama, at dun siya nakafocus. Selflessly, humble, ang gusto niya lang gawin, ma-accomplish yung mission na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Until, dun sa krus sinabi niyang, it is finished. Yun lang yung gusto niya. Matapos yung mission na pinapagawa ng Diyos Ama sa kanya. To the point of giving up His life. Kaya po, ang sarap lang kung ganito yung mga leaders natin, kung yung mga leaders sa Pilipinas, lahat ng mga leaders natin may ganito, they will really die for their mission. Talagang willing to die. Ibig sabihin, hindi sila mabubuhay dahil sa mahihita nila sa leadership position. Kundi nabubuhay sila, they're willing to die, not for their leadership position, but for the mission of their position. So an effective leader is driven by a mission. Sabi ng Panginoong Jesucristo rito, for even the Son of Man did not come to be served. Hindi ako naparito para paglingkuran, but to serve. Tingnan niyo po yung last line. And to give His life as a ransom for many. I will pour out my life for this mission.
Lahat po tayo, meron tayong misyon na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. There's something bigger than life. Our mission is bigger than our life. Kaya yung buhay natin, binubuhos natin dapat sa misyon o sa bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Paano po natin to i-apply sa ating buhay? Number 1, lead selflessly, not for self-interest. I hope kahit ito lang, may apply lang nating mga leaders, no? And mga would-be leaders. Pag nagli-lead ka, lead selflessly. You're leading people, you're leading your organization, you're leading your family selflessly. Not for self-interest. Not just for yourself, but for the interest of all. Yung self-interest kasi, dangerous, no? Pag nagli-lead tayo just because we have ulterior motives, meron tayong mga gustong ma-achieve na, dyan po mapasok yung mga samot-saring korupsyon. So, lead selflessly, not for self-interest. And number 2 po, lead effectively by being a servant leader. Ginogol po natin bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, na maging leader tayo na servant. Kaya tinatawag na servant leader. Ang Panginoong Jesucristo po, siya yung talagang ipinamuhay niya yan, servant leadership. Siya yung leader na totoong naglingkod. Yung iba kasi ang habol lang position leadership position. Pero sa atin, ang calling natin mga Kristiyano, we have to lead as servants. So, lead effectively by being a servant leader. And number 3 po, lead by pouring yourself into a mission. Mamuno tayo, let's lead our family, maybe sa mga classrooms, kung nasa eskwelahan ka, ospital ka, o kung saan man pinagkatiwala sa na leadership position. Let's lead by pouring ourselves into a mission. May mission po tayo. Paano mo malalaman ang mission mo na galing sa Diyos? Well, ganito po yan. Kung saan ka nilagay ng Diyos, nandun yung mission mo. Mararamdaman mo, pag ayaw na ng Diyos na nandun ka, wala ka ng peace Pero pag may peace ka, nandun ka sa isang sitwasyon, let's say, trabaho yan, may kapayapaan ka, na doon ka nilagay ng Lord. Ibig sabihin, nandun yung mission mo. And you have to pour out your life into that mission, kung anong pinapagawa sa'yo ni Lord. At lahat po tayong mga Kristiyano, meron po tayong tinatawag natin common denominator. Lahat po tayo merong iisang mission. Ano po yung mission na yon? Yung mission na pinapagawa ng Panginoong Jesucristo, yung Great Commission. Yung Great Commission, ito yung ayusin yung mundo, basically. Disciple the nations. Pag dinidisciple mo yung nations, umaayos yung mundo. Kaya po tayo mga sinugo ng Diyos sa iba't ibang areas of life. Yung family natin dapat naayos, mission mo yan. Kahit yung pamilya na lugmok sa kahirapan, tapos ikaw yung able sa family, mission mo na iahon yung pamilya mo sa kahirapan for the glory of God. Pwede ang mission mo nasa school. Dahil estudyante ka, wala ka namang pera, maasa ka lang sa magulang mo, sa nagpapaaral sa'yo. Pero ang mission mo, mag-aral ng mabuti, lead your classmates, no? Whatever missions that God has given you, you have to pour out your life into that mission. Para yun lahat sa kaluguran ng ating Panginoon. So, lead selflessly, not for self-interest. Lead effectively by being a servant leader. Hindi natin hinahabol yung posisyon, kagaya ng dalawa na ito, na nirebuke ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto nila posisyon, tanyag, tinitingala. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, hindi leadership position na tinitingala at pinaglilingkuran. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo, yung leadership position na ikaw yung naglilingkod. Kaya servant leader ang tawag. And number 3 po, lead by pouring yourself into a mission. Lahat tayo mayroong mission sa mundo. Pag wala kang mission, kapatid, you have to discover what God wants you to do. Lapit ka sa Panginoon, be desperate. Wag tayong pa kuya-kuya-kuy lang, no? Kasi walang Kristiyano, walang tagasunod ng Panginoong Jesucristo ang pa kuya-kuya-kuy lang. Kasi lahat tayo mayroong mission, may pinapagawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, how does the leadership style of Jesus change the way we think of leadership? Yung leadership style ni Jesus Christ, yung servant leadership, yung selfless leadership, yung talagang ibubuhos mo yung buhay mo sa isang misyon. Paano ito naapektuhan yung leadership style natin, no? How does the leadership style of Jesus change the way we think of leadership? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Usapin natin si Lord. Kung may dapat tayong pagsisihan natin. Heavenly Father, thank you for the example of true leadership shown in Christ. I ask for the grace to lead with selflessness and humility.
putting the needs of others before my own. Help me to serve everyone around me, knowing that true greatness lies in serving others. Guide my heart to be driven by the mission you've placed in my life, and keep me from leading with self-interest. Teach me to be a servant leader, pouring myself fully into the mission you have called me to fulfill, so that I may reflect your love and purpose in all I do. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Pastor Adonai Ram. Maraming salamat po sa inyo. Nawa maging pagpapala po itong devotion sa inyo at sa inyong mga membro. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.